Pababa na si Ravenna ng taxi nang mamata niya si Jim na papalabas ng building na pag-aari nito. Hindi na naman ito umuwi ng nagdaang gabi at nang tumawag naman ito ay hindi niya ito nakausap ng mabuti dahil nagmamadali ito. Gustong-gusto na niya itong makausap dahil sa babaeng nagpakilala sa kanya kahapon. Tatawagin sana niya ito nang mapansing may kasama ito. Para siyang sinampal ng makitang inaalalayan itong babae. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang babae. Bakit magkasama sila ng babae yun? At ang lalong ikinagimbal niya ay nang humalik si Nancy sa nobyo niya bago ito sumakay sa passenger seat ng kotse ni Jim. Kinakabahang sumakay uli siya sa taxi na hindi pa nakakaalis sa tabi niya. Mama, pakisundan po yung kotse niyo. Turo niya sa kotse ni Jim na papaalis. Tinukot niya ang cellphone mula sa purse niya at idinaya ang numero ni Jim. She didn't want to entertain the thought that he was doing something unacceptable behind her back. Hello, sagot ni Jim sa kabilang linya. Napatawag ka, may problema ba? Wala nga'y nabigla ito. Hindi marahil nito inaasahang tatawag siya. She cleared her throat. No, I just wanted to ask if you already had your breakfast. Oo, kumain ako. Nagpa-order ako ng pagkain kay Mayat kanina. Ganun ba? Nasaan ka ngayon? Bakit parang maingay yata? Tanong niya kahit alam na alam niya kung nasaan ito. Ha? Tumikim si Jim. May meeting akong pupuntahan ngayon. May narinig siyang mahinang daing sa tabi nito. May kasama ka ba riyan? Wala. Pwedeng mamaya na lang tayo mag-usap. Nagdadrive kasi ako. Promise tatawagan kita. I've gotta go. Bye. Hindi na niya nakuhang sumagot pa dahil pinatay na nito ang cellphone nito. Masama ang loob na tumingin siya sa kotseng nasa harap nila. She felt her chest tighten nang huminto ito sa isang ospital. Kitang-kita niya kung paanong alalang nakaalalay si Jim kay Nancy habang isinasakay sa isang stretcher ang babae. Idiniretso sa emergency room si Nancy. Pagkabayad sa taxi, sumunod siya sa mga ito habang pakubli-kubli siya sa mga taong naroon. Nakita niyang nagtungo si Jim sa opisina ng direktor ng ospital. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong tanungin ng nurse na lumabas mula sa emergency room. Nurse, anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Kaano-ano po ninyong pasyente, anang nurse? Pinsan ko siya. I'm so worried nang tumawag ang boyfriend niya sa akin at sabi din nilang araw siya rito. Muntik na po siyang makunin, mabuti na lamang po at nagapan kung hindi ay malamang na mawala ang bata. Sagot ng nurse. Napawang ang mga labi niya sa tinuhan nito. Umawak sa balikat niya ang nurse na iba ang pinakahulugang reaksyon niya. Huwag po kayong mag-alala, ligtas na po silang dalawa. Pagalo ng nurse. Hindi niya alam kung paano siyang nakalis sa lugar na iyon. All she had in her mind was the picture of an innocent child na muntik nang mawala sa mundong ito. Tumawag siya ng taxi at nagpatid sa pinakamalapit na mall. Ayaw muna niyang umuwi at kailangan niyang palipasin ang nararamdaman. She was still in shock. May isang oras din silang nag-ikot-ikot nang wala sa sarili na may mabangga siya. Sorry, hinging paumanhin niya sa nakabanggaan. Ravenna, is that you? Napawang ang mga labi niyang paglingon niya ay makita ang dating kasintahan. Clark, pilit na ngumiti ang lalaki. Kumusta ka na? You look different. Napansin itong ibang-ibang itsura niya kaya nakasanayan ito. Light na lang ang dati ay makapal na makeup niya at simpleng blouse at jeans na lang din ang dati ay mga gown na suot niya. But prettier. Hindi siya makaapuhap ng sasabihin dito sapagkat nag-uunahan ang mga tanong sa isip niya na gusto niyang itanong dito. Pero naagaw ang pansin niya nang nakitang pasa sa mukha nito na baka sa sugat sa gilid ng labi nito. Ano nangyari sa iyo? Bakit may mga ganyan ka? Turo niya sa pasa nito. Matipid itong ngumiti. Mild accident. Tiningnan nito ang suot na relo. Malapit na ang lunchtime. Tara sa Chicos para makapag-usap tayo ng mabuti. Marami akong gustong sabihin sa iyo. Ang Chicos ang madalas nilang pundahang kape noon. Sige. Nagkasabay silang lumabas tulang imik ang dumiretso sa brand ng Chicos sa mall na iyon. Nang makaupo ay umorder na sila ng kape. Nang makalis ang waiter ay tinitigan niyang kaharap. Wala na siyang makapang damdamin para dito. Kaunting galit at tampo na lang. So anong pag-uusapan natin? Umpisa niya sa usapan. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. First of all, I'd like to apologize to you. I'm really sorry, Ravenna. Hindi ko sinasadya ang nangyari. You're right. Hindi niya mapigilang sumagot. Alam mo bang tinalagkuran kong lahat para lang sumama sa iyo? Sabi mo mahal mo ako pero bakit mo nagawa sa akin yun? Alam niya ang unfair na sa kaharap niya imunto ng sama ng loob niya. How ironic, parehong may ex-girlfriend na na-involved sa problema niya sa lalaki. I really thought I did, na ikaw ang babaeng maaari kong makasama habang buhay. Pero nang makita ko ulit si Dayan noon ko, napagtantong siya pa rin pala ang laman nito.
Itinuro nito ang dibdib nito na hindi siya nakalimutan ng puso ko. Kung ginawa mo lang akong panakatbutas. No, you're special. Anong special? Parang pinasosyal na bulkasil na dipisil. Medyo napalakas ang tisig na tanong niya rito. Ravenna, please calm down. Napapalingon na kasi sa kanilang ibang customer ng cafe na iyon. Hindi mo ba alam na dahil sa ginawa mo ay napasok ako sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahang mangyayari sa akin? I never thought I'd fall in love again. Na isang ex-girlfriend na naman ang namamagitan sa amin. Mas masakit ngayon dahil na mahal ko siya. Napaiyak na siya. Pinakawala na niya ang lahat ng sama ng loob niya. Naramdaman niya ang pagkabig ni Clark sa kanya. Sa dibdib nito niya, inubos ang luhang kanina papalat niya tinitimpi. Sige lang, ilabas mo lang yan. He gently rubbed her back. Ilang sandali pa yung upa ng damdamin niya. Huminga siya ng malalim at pilit kinalma ang sarili. Matagal na niyang nakalimutan ang ginawang pangiiwan sa kanya ni Clark. Ibang taong gusto niyang pagtuunan ng galit niya. I'm sorry, nabasa ko ang t-shirt mo, Clark. Naniyang humiwalay si Rito. Okay lang, kasalanan ko kung bakit nasasaktan ka na higit sa itinulot ko sa'yo. Gusto kong bugbugin ang sarili ko sa nangyayari. You don't deserve to get hurt like this, Annie Clark. Okay na ako. About Dayan, kailan uli kayo nagkita? Tanong uli niya sa mababang tinig. Nagkita kami that same night nang magtatanan sana tayo. Nag-iimpake ako nang dadalhin ko sa pag-alis natin nang may kumatok sa pinto ng condo unit ko. Si Dayan ang naroon. Namula mga pisngi ni Clark. To make the story short, one thing led to another. Ginagap nito ang kamay niya. I know I harbored you so much. Sana mapatawad mo ako. Narataranta na kasi ako. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Tumango si Clark. Kitang-kita sa mga mata nitong mahal nga nito si Dayan. Hindi tuloy niya maiwasang makadama ng inggit sa babae. Napakaswerte nito. Gusto rin niyang makita ang emosyong yun sa lalaking mahal niya ngayon. Sinabihan nga siyang mahal nito, pero nakita naman niyang may kasama itong ibang babae. Talaga bang pinaglalaroan siya ng tadhana? Kalabisan may gusto ko sanang maging magkaibigan pa rin tayo. I don't know. Time will tell, I guess. Kung kailangan mo ng kaibigan, sana maalala mo ang pangalan ko. Muli nitong ginagap ang kamay niya. Alam kong wala akong karapatang sabihin ito sa'yo, pero nandito lang ako bilang kaibigan. Seryosong sabi ni Clark. I'll keep that in mind. Tumayo siya at iniwan na ito. Baka mapaiyak lang siya sa harap nito sa sobrang habag sa sarili. Pero bigla siyang napahinto nang may pumasok sa isip niya. Bumalik siya sa kinaroroonan ni Clark. Ravenna, sabi mo kung kailangan ko ng kaibigan, nariyan ka lang, diba? Can you give me a lift? Ate, saan po kayo pupunta? Baka po magalit si Kuya. Natatarantang tanong ni Lena kay Ravenna nang makita nitong hila-hila niya palabas ang mga maleta niya. Nilingon nito si Clark na lumapit sa kanya nang makita ang mga dala niya. Hayaan mo siyang magalit. Aniya. Paglabas niya ay inayos na ni Clark ang mga maleta niya sa compartment at pinagbukas siya ng pinto nang matapos ito. Pero ate, pinigil nitong tangkang pagsakay niya sa sasakyan ni Clark. Huwag ka nang umalis. Lena, please, huwag mo na akong pigilan, okay? Aniyang hinilang kamay mula rito at sumakay na. Ate, lalo itong nataranta ng paanda rin ni Clark ang kotse. Kitang-kita niya na magtatakbo ito papasok sa bahay nang umusan na sila. Goodbye, aniya sa isip habang tinatanaw ang bahay na 2 linggo rin niyang naging tirahan. Are you sure about this? Tanong ng katabi niya. Tumango siya bago lumingon sa labas ng bintana. Hindi siya uuwi sa bahay nila dahil siguradong iyon ang pupuntahan ni Jim. Ayaw na niya itong makita para mas madali para sa kanyang makalimutan ito. Marapat lang na balikan ito si Nancy dahil magkakaanak na ang mga ito. Maliwanag na siya ang sampid sa pamilyang mabubuo ng mga ito, kaya mahabang maaga, aalis na lang siya. Anong ibig mong sabihin umalis? Dali-daling umakyat si Jim sa kwarto ni Ravenna at ibig niyang magulang nang makitang wala ng lahat ng gamit nito. Nasa ospital siya nang tumawag si Lena at sinabing umalis daw si Ravenna. Umalis si Ravenna na may kasamang lalaki. Sinong lalaki niyo at kailangan ito yung malaman? Kuya, pinipigilan ko po pero hindi na nagpapigil. Napagalit pa nga po sa akin. Mangiyak-iyak na sabi ni Lil. Hinilot niya ang batok. Bakit ba sunod-sunod ang problemang dumarating? Kanina ay dinala niya sa ospital si Nancy. Dahil habang nag-uusap sila sa opisina niya, ay nagwala ito na naging sanhi ng pagdurugo nito. No, ikaw ang ama ng anak ko. Sigaw ni Nancy sa kanya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Don't make me angry, Nancy. Kilala mo ako. I hate liars. Lalo pat isang inosenteng buhay ang ginagamit po para makuha ang gusto mo. Sabi niya sa malamig na tinig. Natahimik naman ang kaharap niya baka sa mga mata nito ang takot. He worked all night at pinag-overtime niya ang mga tauhan niya para maimbestigahan ang ipinagbubuntis ni Nancy. Hindi kasi ako kumbinsidong kanyang ipinagbubuntis nito.
dahil maingat siya sa bagay na yun. Wala siyang naaalalang pagkakataon na nakaligtaan niyang gumamit ng protection. Iniabot niya rito ang folder na naglalaman ng lahat ng nalaman niya. Naririto ang patunay na hindi ako ang ama ng batang dinadala mo. Nagsisinungal ka ng sinabo mong mahiging 3 buwan na iyan. 2 buwan ka palang buntis. Isang malaking patunay na iyan na hindi ako ang ama. Umawang ang mga labi nito. Wala itong maapuhap na salita dahil bukod na ito. Jim, kakalimutan ko ang lahat na ito basta ipapangako mo hindi ka na magpapakita sa akin. Bakit hindi mo nalang balikan ang tunay na ama ng batang yun? Isang Italianong businessman ang nakabuntis dito. Umiling ito. Hindi ko siya mahal. Yumakap ito sa kanya. Ikaw ang mahal ko, Jim. Hinawakan niya ang mga braso nito at mahigpit na binaklas sa katawan niya. I'm sorry. Naaawa man siya sa kalagayan nito ay wala na siyang magagawa. No, nagwala ito. You have to marry me. Ako lang dapat ang pakasalan mo. Tumawag siya ng gwardiya para paalisin ito pero dahil sa pagwawala nito, napasadsad ito sa isang gilid ng mesa niya at biglang namilipit sa sakit. Nancy, nataranta siya nang makita ang dugong na umaagos sa binti nito. Nag-aalalang hinatid niya ito sa ospital. Pero tumawag pa siya sa akin kanina. Wala sa loob na sambit ni Jim. Hindi sila nakapag-usap ng mabuti dahil nagmamaneho siya at nasa tabi niya si Nancy na namimilipit sa sakit. Napatakbo siya sa kwarto niya at pumasok sa secret room niya upang i-check ang camera. Niriwan niya ang nirecord ng oras na umalis daw si Ravenna. Muntik na niyang nasuntok ang monitor nang makilala kung sino ang lalaking kasama ni Ravenna, si Clark.